Hello po, welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon po ay araw ng Monday. At tuwing Monday kasama ko yung wife ko na gumagawa ng program na ito para lang at least masabi niya rin yung side ng mga kababaihan. Majority naman sa inyo na nanunood ng program na ito ay mga kababaihan. So please, share niyo po yung link ng program na ito para sa lahat. As you know, nasa faith pa rin tayo ng It is Written. Sinimulan natin itong paggawa ng program every day nung bagong taon pa. So January 1st. And as of now, tayo ay more than halfway na para matapos kasi matatapos yung program natin sa February 9, itong It is Written. And kung wala pa po kayo nitong bookmarker na ito, pwede nyo pong kunin sa help center natin. Maybe today, tomorrow, or this week, or maybe this weekend. Ito yung ating schedule and ito rin yung ating address. Kapag weekend, nandyan po yung schedule. Makikita nyo po dyan sa screen ninyo. You can have yung screenshot nito para at least meron kang copy. And alam nyo naman na ang transportation today ay dito sa Hong Kong is napaka-convenient. And today's topic, pag-uusapan natin itong hindi naman ganun kahirap. At ang verse of the day natin for today is ito. Sa libro po ng John, chapter 6, mula verse 28 hanggang 29. It's written like this. Kaya, tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. When we read itong verse na ito, na sinabi ng Diyos na manampalataya sa Kanya, many people, they would even think na, naku, hindi naman mahirap yan. Kasi maraming mga tao, they keep on saying na, hindi, naniniwala ako sa Diyos. Kasi usually, rene-relate ng mga tao yung faith sa basta lang naniniwala sa Diyos. Pero magkaibang bagay yan. That's why, do not think na, hindi naman ganun kahirap. Ako pastor, ako ay naniniwala sa Diyos. Pero, yan nga ba yung ibig sabihin ng pagsampalataya sa Diyos? Kasi yung pagsampalataya sa Diyos, hindi lang yan basta i-confess mo na naniniwala ka sa Diyos. Alam natin na mas malalim pa sa pagsabi na naniniwala lang sa Diyos yung pagsampalataya sa Diyos. Kasi madaling maniwala kapag nakikita mo yung isang bagay. Kapag ginawa ko 'to, ito yung magiging consequence. Marami tayong gano'n. For example, sa upuan, kapag uupo tayo, yun ay isang paniniwala. Pero sabihin natin sa spiritual o sa Diyos, paniniwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, hindi siya about sa common sense o natural na puwedeng mangyari. Sa problema, sa pamilya, minsan hindi mo makikita, kapag ginawa ko 'to baka, what if? Pero sabihin mo lang, gawin mo lang kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos, yun yung talagang paniniwala o pananampalataya. Kasi tandaan ninyo po, yung knowledge ay iba sa kung ano yung ina-apply mo. So pwede mong sabihin, naniniwala ka sa Diyos. Pwede mong sabihin na meron kang faith sa Panginoon. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, walang kwenta yung faith na yan. As you know, palaging natatapik natin sa church, hindi lang dito sa Hong Kong, kundi sa buong mundo, sa Universal Church, yung malaking difference between knowing at doing. Magkaiba po yun kasi pwede naman na sabihin natin yung obese, sabihin natin mataba. Pwede naman yung mataba na mag-advise na magpapayat yung isang tao without even doing yun. Pwede yun. Pwedeng mag-advise yung may utang sa kapwa niya na may utang na kung anong dapat niyang gawin. Kasi walang point na alam mo lahat,
pero hindi mo naman sinusunod. Yun yung pinaka-ibig sabihin nito kasi hindi naman talaga mahirap maniwala. Hindi naman talaga mahirap na sabihin mong naniniwala ka. Ang mahirap is sumunod. That's why tanungin niyo po yung sarili ninyo this time kung yung sinasabi mong pagsampalataya mo sa Diyos is paniniwala lang or yung pagsampalataya mo sa Diyos is paniniwala na merong kasamang aksyon. Kasi pagdating sa Diyos, masasabi mo lang na may pananampalataya ka, hindi dahil sinabi mong may pananampalataya ka. Masasabi mo na may pananampalataya ka kapag pinatunayan mo sa gawa. That's why, i-check nyo po yung sarili nyo. Anong ginagawa ninyo para mapatunayan ninyo na nananampalataya kayo sa Diyos? Kasi maraming mga tao siguro, madalas na silang uma-attend, they even wrote yung mga natututunan nila, pero anong ginagawa nila sa sinusulat nila na natutunan nila kuno? Kasi mas matimbang pa rin sa Diyos yung application kaysa sa daming alam. Inisip ko nga kasi araw-araw magkakaroon tayo ng mga situation na hindi natin ina-expect. Situation sa trabaho, situation sa coworker mo, siguro nanonood ka sa'min meron kang boss, meron kang amo. So, magkakaroon ng mga situation na minsan against sa will mo, against sa gusto mo. And then kapag sinabi, narinig mo sa service o nabasa mo siguro sa Bible habang nagme-meditate ka, magpatawad ka, ipahiram mo 'to ng walang ine-expect na kapalit, gawin mo 'to ng walang hinihintay na acknowledgement. And then dumating yung situation na yun, and then makikita mo sarili mo, "Oops, ano ba yung naging reaction ko? Nagtitiwala ba ako sa Diyos o nagtitiwala ako sa sarili kong lakas? Nagtitiwala ako sa faith na natutunan ko na mangyayari 'to o kung ano yung sinasabi ng mga tao na normal para sa mundong 'to?" At isipin nyo po iyan, okay? Knowing ay iba sa doing. So, walang point na ang dami mong alam, pero hindi mo naman sinusunod. So, bukas po, mas pag-uusapan pa rin natin ito kasi itong verse, itong chapter na to, ito yung laging pinag-uusapan. I think kung di ako nagkakamali, mga 4 days yan pinag-usapan itong chapter ng John sa chapter 6. Okay? And do not forget rin po na ngayong weekend na to, meron tayong special na missionary visit ni Bishop John Paul. And last time, Saturday lang siya nakapunta dito. Pero this time, Sunday. Lahat ng meetings sa umaga, siya yung gagawa. So, it's gonna be a blessing para sa ating lahat. So, pwede nyo pong i-invite yung mga guests ninyo. And once again, I'm gonna show you itong schedule natin this coming weekend. Ito rin po yung address natin. And feel free na mag-invite kayo ng mga family members or friends or mga kakilala ninyo. So hanggang bukas po ulit, pagpalain po kayo ng Diyos.